Malayo pa ang sasakyan ni Gino ay kanya nang tanaw ang mga sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Inahimpil niya ang black Subaru niya sa likod ng gray Hummer H2 ng kanyang mga magulang. Pagkaibis niya ng sasakyan, ay tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bahay. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina. Napakunot noon siya. Ano ang ginagawa ng kanyang ina sa kanilang bahay? Gabing-gabi na. Lalo siyang naguluhan na makita rin sa sala ang kanyang daddy, maging ang mama at papa ni Audrey. May problema ba? Tanong niya, addressing no one in particular. Nakayuko si Audrey. Tila sinasadya nitong huwag siyang tingnan. Nilapitan siya ng kanyang mama at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Iho, tila sadyang ibinitin nito kung ano mang dapat sabihin sa kanya. Ma'am, Dad, hindi ko maintindihan. Your wife is pregnant, his mom said, cutting him off. He froze as realization dawned upon him. Gulat siyang napatingin kay Audrey. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pangamba. You've made me the happiest old man in the world, son. Anong papa ni Audrey? Tumayo ito at nayakap siya. Huwag mo namang suluhin ang kasiyahan, kumpadre. Kami rin ay maligayang maligaya. Pakli ng kanyang ama. Congratulations, iho. Bati ng mama ni Audrey. Tulala pa rin siya at hindi makahuma sa mga nangyayari. Kahit nang hilahin siya ng kanyang mama, papunta ng komedor, ay hindi pa rin niya alam kung paano mag-react. Everybody was so happy and excited and they couldn't do anything but go with the flow. Maraming pagkain ang nakahanda sa mesa. Magkatabi silang dalawa ni Audrey, pero hindi sila nag-uusap. Tila naman hindi inapansin na kanyang mga magulang na abalang-abala sa pag-uusap. Pagkatapos kumain, ay lumipat sila sa entertainment room. Napagpasyahan ng mga magulang nila na sa bahay na nila magpalipas ng gabi. And that only meant he could not sleep in the library tonight. Nauna na magpaalam si Audrey. Naakit na sa kanilang silid. Agad naman pinayagan niya ito dahil sa kalagayan nito. Bawal daw mapuyat ang mga buntis. Maya-maya pa, ay pamanik na rin ang kanilang mga magulang at in-laws. Ilang saglit pa ay pagpasyahan na rin niyang umakyat. He slowly opened the door of the master's bedroom. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga na sa kama si Audrey. Nakatagil dito sa pinto, kaya hindi nito nakita ang kanyang pagpasok. Nakukumot ito hanggang lieg. Tulog nito marahil. Hindi pa rin niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung ano bang dapat maging reaksyon niya sa kalamang magiging tatay na siya. He was going to have a child with his unwanted wife. Gayunman, nakaramdam siya ng kaligayahan sa kalamang magiging tatay na siya. He couldn't believe that it would be possible to be happy and confused at the same time. Ngayon may anak na sila. Makatwiran pa bang kamuhian niya si Audrey? Litong-lito siya. Nagpalit siya ng damit paligo at bitbit ang towel. Ay nagtungong sa swimming pool. Nagdive siya sa tubig at pabalik-balik na lumangoy. He tried so hard to tire himself out, but to no avail. Nang umahon siya sa tubig, ay malabo pa rin ang kanyang pag-iisip. Ayaw niyang i-assess ang mga nararamdaman niya dahil siya natatakot sa maaari niya matuklasan. Nagpunan siya ng katawan at maling bumalik sa loob ng kabahayan. Natigilan siya na makita ang kanyang mami na nakaupo sa sala. Hindi ka makatulog? Tanong nito sa kanya. Marami lang ako iniisip, ma'am. Useless na magsinungaling siya rito. Si Audrey ba? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. He remained silent and sat on the carpeted floor. Natutuwa talaga ako, iho, at magkakaanak na kayong dalawa ni Audrey. His mother sighed. Alam ko, di mo magawang tanggapin sa sarili mo si Audrey bilang asawa. Alam ko rin, galit ka sa ginawa namin pagpilit sa'yo ng daddy mo. Napakasalan siya. Mom, let's not talk about it. We wanted to avoid the topic. We have to talk about this once and for all. Marami kaming dahilan sinabi sa'yo ng daddy mo.
We threatened to disinherit you. We told you, we're going to lose this house na matagal mo nang pinapangarap. Tinakot ka rin namin to ruin the life of your ex-girlfriend. Marasa umiling siya. Mami, please, ayoko magalit kayo sa akin. Ayoko pag-usapan ang nakaraan o ang kahit ano may kinalaman kay Christine. Wala na siya, so it's no use. Pigil na pigil niya ang pag-alpas ng galit. Pero dapat mo itong marinig. Hindi na kayang pasubalian ang pakiusap sa mga mata nito. He loved her so much, he wouldn't hurt her. Gusto niya magsalita, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang kinalaman si Audrey sa nangyaring kasalan. Kami ng daddy mo at ang kanyang mga magulang ang nagplano ng lahat. She looked straight into his eyes. Ayoko na sanang sabihin pa ito sa'yo, but kailangan mo malaman ang katotohanan. Oo, at lasing si Christine na mamatay siya sa car accident. Lasing siya, pero hindi dahil sa naguloksa sa'yo sa ginawa mong pagpapakasal sa ibang babae. Lasing siya dahil siya nagdiriwang sa tagumpay ng annulment case ng kanyang lover. His face grew pale. Ma'am, if you're telling this just to... Her lover was Anton Despero. Tila bambang sumabog iyon sa kanyang harapan. His uncle Anton was Christine's lover? He shook his head in disbelief. Yes, son. Anton was your father's third cousin. He was with Christine in that accident. Pinalabas lamang ng kanyang pamilya na nawala ng preno ang kanilang sasakyan. Pero ang totoo ay pareho silang lasing na lasing. Hindi nakalabas ang balitang ito dahil solusyonan ng pera ang anumang maaaring lumabas sa balita. Malalaman mo kung nagsisinungaling ako. Hinawakan nito ang kanyang kamay. She was having a relationship with Anton while she was still with you. Matagal na naming alam ng papa mo kung anong uri ng pagkatao meron siya. Nakita naming seryoso ka sa kanya. Kaya nagdesisyon kaming ipakasal ka kay Audrey. Kahit alam namin ng papa mo na ayaw mo nang dinidiktahan, ipinilit pa rin namin sa'yo kapag papakasal kay Audrey. At hindi iyon dahil sa merging ng mga negosyo ng ating pamilya. I chose her for you, not just because she's beautiful, rich, and educated, but because she also loves you. He literally stopped breathing. Did he hear it right? Unang kita ko pa lamang kay Audrey, alam ko na mabuti siyang babae. Binigyan mo lang sana siya ng pagkakataon ang sarili mo na kalalanin siya. Sigurado magugustuhan mo siya. Walang dudang matututuhan mo siyang mahalin. His mother paused and smiled at tila ba may nalaalang nakakatawa. She loves you. Maswerte ka at siya ang asawa mo. Audrey slowly opened her eyes. Pumapasok na ang sikat ng araw sa pinto ng veranda. Tinignan niya ang alarm clock sa bedside table. It was already 6 in the morning. Bumaling siya sa kaliwa at nakita natutulog pa si Gino. Mahigit 4 na buwan na ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Mula nang siya ay mabuntis, nagkaroon ng bahagyang pagpabago ang kanilang pagsasama mag-asawa. Medyo nagmelo si Gino. Tinatrato na siya ng ayos, hindi katulad doon. Hindi na siya nito sinisinghalan. Pinagsasalitaan na masasakit. Hindi na rin siya inuutusan na kung ano-ano. Pero iyon, dahil bihira na lamang siya nitong kausapin, minsan ay naiisip niya, mas mabuti pa ang dati. Kahit palagi itong galit, ay kinakausap naman siya nito. Gayun man, labis siyang natutuwa dahil hindi niya nakikita ang pagkamuhi sa mga mata nito. Yes, there was still no emotion, but at least, the hate was gone. At para sa kanya, magandang senyalis na iyon. Bumangon siya at nagsimulang ihanda ang mga gagamitin ng asawa sa pagpasok sa opisina. Gino worked as the head engineer of the construction firm that was owned by his father. Pagkatapos ihanda ang mga isusuot nito, bumaba na siya upang asikasuhin ang agahan nito. Pagdilat ni Gino, ay agad na lumipat ang kanyang tingin sa kanan. Wala na si Audrey sa kanyang tabi. Mabilis siyang bumangon at tatagilan
na makita na yung nakasabit na ang kanyang damit ay isusuot. Plansyadong-plansyado. Maging ang sapatos, medyas, at underwear ay nakahanda na rin. Walang duda, pagpasok niya sa banyo, ay handa na rin ang tub. Umupo siya sa kama. Ganoon na si Audrey, noon pa man. Hindi lang niya pansin, talabala siya sa pag-iisip kung paano sasaktan ang damdamin nito, kung paano ito pahihirapan, at kung paano ito gagantihan sa kasalanan hindi naman pala nito ginawa. While he was busy making her life a living hell, she was busy taking care of him, pampering him, and attending to him. He suddenly had a lump in his throat. Pumasok na siya sa banyo at naligo. Pagkabihis, ay agad siyang bumaba. Natigilan siya sa pintuan ng kusina na may marinig siyang nagtatawanan. Kabilang sa mga iyon si Audrey. Her laughter was like a music to his ears. Saglit siyang nakinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Kausap ni Audrey ang mga kasambahay nila. Ala, talaga namang kasarap niya rin, ma'am. Kaswerte talaga ni Sir eh. Ano mang Ludring, ang kanilang hardinero. Tumawa ulit si Audrey. Mang Ludring, kahit naman po hindi niyo sabihin iyan, papakainin ko pa rin kayo ng luto ko. Ay oo nga naman, Mang Ludring, kayo talaga, basta pagkain. Pakli ng isa sa mga kasambahay. Ali, totoo lamang ang sinasabi ko. Masarap talaga. Sige na Manong Ludring. Naniniwala na ako sa iyo. Matatawang sabi ni Audrey. Nagkatawanan ang lahat sa kusina. Nang siya'y sumilip, he saw happiness in his wife's lovely face. Hindi makikita anong kung anumang pagkailang o arte roon. She seemed so used being with them. Hindi na magawang alisin ang kanyang tingin sa maganda nitong mukha. Nagulantang pa siya na may magsalita sa kanyang likuran. Maganda siya, hindi ba? Si Aya Esther iyon. Dahan-dahan siya umatras at sumandal sa dingding. Mahal siya ng lahat dito sa bahay. At iyon, dahil mahal din niya kaming lahat. Napakabait na bata ng napakasawa mo, iho. Napakalaki ng kanyang puso. Na kahit sino ay maaaring pumasok. Bumuntong hininga ito. Para siyang anghel na dumating dito sa bahay. Hindi ko naintindihan kung bakit noon iba ang trato mo sa kanya. Pero maligayang-maligaya ako na sa wakas ay pinapahalagahan mo na siya ngayon. He saw tears in the old woman's eyes. He too wanted to cry. Muli siyang sumilip sa kusina. Audrey was still smiling. Iting kayang pumawi sa anumang sakit at lungkot. Iting hindi niya kailanman nakita sa mga labi nito tuwing siya ang kaharap nito. Why hadn't he seen how lucky he was? Oh, Gino, napatawag ka yata. Mas lalong lumala ang anxiety at pagkatubili ni Gino na marinig ang boses ng kanyang mama sa kabilang linya. Wala kasi siyang maisip na pwede niyang pagtanungan. Kaya naman, nalakasan na niya ang kanyang loob. Don't be such a coward, Gino. What do, pregnant women likes? Ano, iho? Malakas sa bigkas sa kanyang mama. Sa kabilang linya. Hindi kita maintindihan. Linawin mo nga sinasabi mo? He chuckled. Sorry, ma. Gusto ko lang malaman kung ano ba ang gusto ng mga buntis sa babae. Oh, goodness. Akala ko naman kung ano na. Well, the usual. Natawa na ng tuluyan si Gino habang kinakamot ng kanyang batok. His mother wasn't being helpful. Ma, I don't know the usual thing pregnant women likes. That's why I'm asking you. Hay, oo nga naman. Well, maaasim kalimitan ang gusto ng mga buntis. Mangga. Mabilis ang sinulat ni Gino ang sinabi ng kanyang mama. Ano pa? Well, you better ask Audrey what she likes. Kung ano kanyang pinaglihihan. Pasalamat ka nga at hindi ikaw ang pinaglilinhan niya. Kung hindi ka gugustuhin makita at makatabi ng asawa mo. Well, even when he was evil to her, she still likes to see him. Mapait niyang naisip. Sige na, ma. Tatanungin ko na lang si Audrey. Okay, iho. Nang maibaba ang telepono at muli mapag-isa sa katahimikan ng office niya,
ay maplos na naman sa kanyang puso ang kakaibang pakiramdam na para ba may kung anong pumupuno sa kanyang dibdib. Nagsimula niyang maramdaman iyon na malaman niyang buntis si Audrey. It was new to him, but he liked it. He is truly going to be a father. Sunod-sunod sa pagpatak ang mga luha ni Audrey. Kahit anong kanyang pigil, ay ayaw tumigil niyon. Nagalakad siya palabas ng ospital. She went to her prenatal check-up alone. Hindi siya nasamahan ni Chino dahil may importante itong inasikaso. Isa pa, bigla na kanyang check-up na iyon. Her doctor called her up this morning and set an appointment. Ngayon, ay alam na niya kung bakit. Nalaala pa niya ang naging pag-uusap nila. We have to abort the child. This is for your own safety. This pregnancy is too risky for both of you. Hindi kakayanin ng puso mo ang panganganak, sabi ni Dr. Ignacio. This can't be real. May iling niyang sabi. I wish you could keep the baby, Audrey. But I'm sorry. You have to face it. Let go of the child. Kung ipagpapatuloy mo iyan, tiyak na mapapahama ka. There's only a little chance you would survive. Luha ang lumabas siya ng klinika ng doktor. Hindi na maaaring kitlin ang buhay ng kanyang anak. Mas mamatamisin pa niyang siya ang mawala kaysa ang kanyang anak. She couldn't afford to see the sadness in Gino's face if ever they ever lost the child. Hindi bali nang siya mawala. She couldn't suffer the consequences. Hindi niya hayaang madami ang kanyang mag-ama. She would rather lose her life than lose the child. Gino could live without her, but surely he couldn't take the blow. Kung sa ikalawang pagkakataon ay mawawalan nito ng minamahal. Sigurado siya na mahal nito ang kanyang anak kahit hindi pa nito ipinapanganak. Nanariwa pa sa kanyang isipan ang isang pangyayari. Nagbubulungan naman ang kasambahay habang si Aya Esther naman ay ngiti-ngiti. Muling bumalik ang kanyang paningin kay Chino. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya rito at sa supot ng itong dala. Napakamot ito sa patok. Hindi mo ba gusto ito? Akala ko, gusto ito ng mga buntis sa babae. Alanganin ang pagkakangiti nito. Chino, are you alright? Nag-aalala niyang tanong. Ipinilig nito ang ulo, which she found very amusing and adorable. Yeah, it's just that. Muli itong kumamot sa batok. Hindi naman niya napigilan ang sariling matawa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. At nabitawan nito ang supot na dala nito na naging dahilan upang mabagsakan ito sa paa. Nagkatalon ito habang hawak ang paa na nabagsakan ng malalaking manggang kalabaw. The whole scene was very hilarious. Lalo siyang napabunghalitang tawa. At tila, hindi na rin napigilan ng mga nakapaligid sa kanilang eksena at tumawa rin ng mga ito. Huminto si Chino sa pagtalon. Namakit ang pinagtatawanan nila ito. Ang kanyang akala ito'y magagalit, pero nakitawa pa ito sa kanila. Isa lang iyon sa mga pagkakataon na nagpapakita ng concern sa kanya si Chino. And she knew the reason. She was pregnant with his child. May pagkakataon din na umuwi ito ng maaga para lang kumustahin siya. Mas tamang sabihin, ang bata sa kanyang sinapupunan. But she didn't mind at all. Ang importante sa kanya ay hindi na ito galit. But sometimes, she was worried. Ayaw niyang sanayin ng kanyang sarili na ganoon. Paano kung babalik ulit ito sa dati? Kailangan niya mag-adjust kapag nagkataon. Nalaala pa niya ang isa pang pangyayari. Can I sit beside you? Gulat siyang napalingon kay Gino. Nasa veranda siya at nakaupo sa couch. Marahan siyang tumango bilang pagpayag. How do you feel? I mean, kailan din ito madugtungan ng sasabihin. Napapitlag ito ng hawakan niya ang kamay nito. Then, she placed his hand on her tummy. Can you feel it? Ang kanyang tinutukoy ay ang paggalo ng baby sa kanyang tiyan. Nalaki ang mga mata nito sa pagkakulat. Goodness, Audrey, it moved. It moved underneath my hands. Ano mo bata ito na binigyan ng laruan? Napuno ng katuwaan ng kanyang puso.
Idinikit ito ang tenga sa kanyang tiyan. Hey, baby. Mommy and Daddy are very excited to see you. We love you so much, baby. Tinigasan niya ang anyo habang patuloy siya sa paglalakad palabas ng ospital. No, not her child. Sisiguraduhin niya mabubuhay ang kanyang anak